Alright, hello Digital Tycoons Worldwide Leaders. This is your President Junel here. Morning coffee tayo. Sponsored by Ecozen. Yan, napapakape na tayo madalas kasi nga sobrang sarap ng coffee natin. Actually, hindi ako heavy drinker ng coffee. Pero napapakape na tayo from time to time kasi sobrang sarap. Anyways, shades lang kasi medyo mainit. Nandito kasi yung nandito pala ako right now again, still. Ayan, ito yung view natin ngayon. Ayan. Share lang muna natin. Ayan. So, nandito ako ngayon sa Balamban, Cebu. Sa Fern Hills. Alright. So, going back to our another CEO talks. Ang gusto kong pag-usapan ngayon is kung paano ba maging blessings magnet, 'di ba? Kasi maraming tao, 'di ba, masipag naman, 'di ba, tumatrabaho naman, pero parang mabigat pa din yung blessing nila. It's because may mga blessing blocker sila. Alright? So, ibig sabihin, madaming bagay na naghihinder for the blessings na ma-attract nila. So, itong pag-uusapan natin, very important to kasi kung gusto mo maging blessing blocker, you need to, blessing magnet, you need to avoid what I call blessing blocker. Yan. Kasi kahit gaano kasipag natin, kung ang dami pa din nating ginagawa na nakakahinder ba ng mga blessings natin, mahirapan ka pa ding umasenso, mahirapan ka pa ding mag-improve sa buhay. So, with this talk, pag-uusapan natin yung mga blessing blocker na for me, na-observe ko. Kasi once na nagiging ganito or ginagawa ko yung mga blessing blocker, nahihirapan ako kahit na gaano ako kasipag. Nagets? So, number one, blessing blocker for me is yung complain, yung palareklamo ba. So, ibig sabihin, sa buhay natin, the more na palareklamo ka, the more na pala-complain ka, the more na lumalayo yung blessing sa'yo. Ayan. Especially, bakit? In practicality. Kasi yung mga tao na, for example, yung mga tao na makatulong sana sa'yo, na mag-improve sa buhay, kumita na malaki, maging successful, ayaw din kasi nila yung mga taong palareklamo or pala-complain. Nilalayuan nila yan. So, kaya minsan, kahit na okay ka naman, 'di ba? Masipag ka naman, pero palareklamo ka, pala-complain ka, maliliit na detalye, 'di ba? Parang pinapalaki mo or binibig deal mo. In reality, hindi siya parang magic na nangyayari na nalalayuan ka ng blessing, but the people na pwede sanang tumulong sa iyo na umangat, ikaw na din yung nilalayuan or automatic parang nire-repel or nire-reject or parang nilalayuan ka nila kasi ayaw nga nila ng mga pala-complain. So in life, again, iwasan natin yun. Instead of complaining, parang sino ba talaga yung may problem? Okay lang sana yung pagko-complain mo is nakakatulong siya. But kung yung complain mo is parang complain na parang ito kasi parang yung ibang tao or yung ibang bagay yung gusto mo mag-adjust para sa iyo, kaya ka nagko-complain, mahirap 'yun. 'Di ba? Instead of complaining, adjust yourself. Ikaw yung mag-adjust. 'Di ba? Ikaw yung hindi pwede yung mundo or yung sitwasyon or yung ibang tao yung mag-adjust para mag-ano sa buhay mo, para magustuhan mo kung ano yung nangyayari. So, in life, hindi pwede na palagi ka nagko-complain. Blessing blocker yon. Number 2,
Yung blaming, 'di ba? Blaming. Kaya kasi hindi ako ganito, kasi ganito yung buhay ko kasi may mga biniblame ka. Your family, your friends, your relatives, especially sa business natin, your uplines, your mentors. You are blaming people, situation, or circumstances na nangyayari sa buhay mo, kaya ka hindi naging successful. And if you always blame, kaya kasi parang hindi ako ganito, hindi ako ganado ngayon kasi ganito nawala yung ganito parang ganito Ang dami mong mga biniblame, mahirapan ka nun. Blessing blocker yun. So, yun yung palagi mong tandaan na stop complaining, stop blaming. For me, yun yung importanteng dalawa na iiwasan mo. If you want to be a blessing magnet. Or if you want to attract blessing. Blaming, complaining, tapos palagi kang galit. Galit ka kasi ganito, unfair yung buhay, whatever. Ganun naman talaga wala ka, 'di ba? So kaya nga, again, instead of blaming, complaining, or magreklamo, 'di ba? Own it. Mag-adjust ka. Ikaw yung mag-adjust. Hindi pwede nga yung mundo, yung sitwasyon, yung ibang tao, yung mag-adjust para pumabor sa'yo yung buhay. Alright? So, again, sa mga leaders ng DTW, palagi ko itong sinasabi, kasi nga, ito yung nakikita ko at na-observe ko sa mga magagaling, tapos hindi nakaka-breakthrough, kasi meron silang ganun na attitude. Parang, syempre, nilalayuan ka ng mga tao sana makakatulong sa'yo. Kasi, ayaw naman kasi ng mga taong umangat na sa buhay na palagi nakakarinig ng mga reklamo, mga complaint, mga blaming, mga victim mentality. 'Di ba? Isa pa yun. Yung kasi, hindi kasi ako magaling magsalita. Mga victim mentality yun. Blessing blocker yun. 'Di ba? Ganito na lang ako, pinanganak akong mahirap, mamamatay din ako mahirap. 'Di ba? Victim mentality. Hindi kasi kagandahan yung yung mukha ko, kaya hindi ako nakakapapa-fool. So, the point is, avoid natin yun. Lahat ng negativities, lahat ng pangit na attitude natin sa buhay na hindi nakakatulong sa goals natin at hindi nakakatulong para ma-improve yung buhay natin, i-let go na natin yun. Comment ka nga dyan, let go. Doon lang tayo sa mga attitude na makatulong sa atin. Pagiging positive, yung pagiging i-oo natin kung ano yung nangyayari sa buhay natin instead of complaining it or blaming it to other people. From victim mentality to victor mentality. Victor, ibig sabihin, parang pang victory yung mindset mo ba, pang panalo. 'Di ba? So, yun yung palagi mong tandaan. Kasi, pag ganun yung mentality mo, at iniwasan mo yung mga mindset na hindi makakatulong sa'yo for you to be able na umangat sa buhay, mas magiging madali yung blessings at mas ma-attract mo yung mga deserve mo pa sa buhay na maganda. So, again, ito yung challenge ko sa iyo. Kahit na 7 days nga, hindi ka magreklamo, hindi ka mag-complain, wag ka maging victim or wag ka magkaroon ng victim mentality or mindset. Wag ka palaging mainipin, masungit, di ba? Parang positive, good vibes lang. Tingnan mo, within 7 days na hindi ka nagre-reklamo, hindi ka nagko-complain, whatever, hindi lang sa business na ginagawa natin, whatever. Tingnan mo, mararamdaman mo yung epekto ng magandang feedback or impact nun sa buhay mo. How much will you do it for 1 month? You do it for 3 months, 6 months, 1 year. Yung hindi ka pala reklamo, hindi ka pala blame, hindi ka pa sad boy, sad girl na victim mentality.
So you own it and you are responsible, you are being responsible for the 100% kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Rest assured mag-i-improve kung ano man yung status ng buhay mo. Hindi man siguro finances, pero paunti-unti mas magiging maayos yung buhay mo. In that way, ma-attract mo yung blessings. Alright? So with that, again, this is your President Jonel here and kita-kits sa next DTWCO Talks. And also, comment below kung ano pa yung mga gusto mong pag-usapan. Baka may mga tanong ka na gusto mong sagutin natin with my videos na ginagawa. Every Monday, Wednesday, and Friday, 8:30 p.m. mag-upload tayo niyan. And comment below din kung ano so far yung mga pinaka-nagustuhan mo sa natutunan mo sa video na to. Alright? Kita-kits, comment below, and kita-kits sa next video natin.